Sa dulo ng probinsya, may baryong halos hindi napapansin. Mga bahay na kahoy at yero, kalsadang putik kapag umuulan. Dito nagsimula ang kwento ng isang batang may pangarap na mas malaki kaysa sa mundong kinalakhan niya. Dito nakatira si Lucas, 12 taong gulang pa lamang. Payat, sunog ang balat sa araw, at laging may dalang lumang bag na halatang napagdaanan na ng maraming taon. Para sa karamihan, isa lang siyang ordinaryong bata sa baryo. Pero sa loob ng batang ito, may isang pangarap na mas malaki pa kaysa sa mundo na kinalakhan niya. Si Lucas ay anak ng isang magsasaka at isang tindera sa palengke. Bata pa lang siya, alam na niya kung ano ang hirap. Alam niya kung ano ang pakiramdam ng pumasok sa eskwela nang walang baon. Alam niya kung paano magkunwaring busog kahit gutom. Tahimik si Lucas. Hindi pala biro, hindi rin pala away. Madalas siyang makitang nakaupo sa gilid, nakikinig lang, nag-oobserba. Pero kapag tinanong mo kung ano ang pangarap niya, biglang nag-iiba ang ningning ng kanyang mga mata. Gusto kong maging matagumpay balang araw, minsan niyang nasabi. Hindi niya alam kung paano, hindi niya alam kung kailan, pero alam niya, ayaw niyang manatili sa hirap habang buhay. Tuwing hapon pagkatapos ng klase, habang ang ibang bata ay naglalaro sa kalsada at naghahabulan sa alikabok, si Lucas ay umuuwi agad. Hindi siya nagtatagal sa labas. Sa halip, diretso siyang pumupunta sa bukid upang tulungan ng kanyang ama. Nagbubuhat ng mabibigat na sako, nagdidilig ng mga tanim sa ilalim ng araw, at nag-aalis ng damong nakapaligid sa mga pananim. Tahimik lang siya, ngunit ramdam sa kilos niya ang sipag at tiyaga. Pagsapit ng gabi, sa loob ng kanilang maliit na bahay, sa ilalim ng mahinang ilaw ng bumbilya, nag-aaral si Lucas. Hawak niya ang isang lapis na maiksi na at isang notebook na halos mapunit na sa sobrang gamit. Ngunit bawat letra na sinusulat niya ay may laman na pag-asa. Parang bawat linya ay hakbang palayo sa kahirapan at papalapit sa pangarap. Minsan, habang pinagmamasdan siya, tinanong siya ng ganyang ina, "Anak, hindi ka ba napapagod?" Ngumiti lang si Lucas. Saglit na huminto sa pagsusulat. "Pagod po, pero mas nakakapagod pong mangarap tapos susuko." At sa katahimikan ng gabi, nagpatuloy siyang magsulat. Hawak ang pangarap na balang araw ay magiging totoo. Isang taon, biglang nagkasakit ang kanyang ama. Hindi na ito makapasok sa bukid. Unti-unting natuyo ang mga tanim. Walang ani, walang kita. Sa bawat araw na lumilipas, mas bumibigat ang katahimikan sa kanilang bahay. Napilitan ng ina ni Lucas na mangutang. Minsan maliit lang, minsan sapat lang para may maihain sa hapag. Sa ilang gabi, habang tahimik ang paligid, naririnig ni Lucas ang mahihinang usapan ng matatanda sa kabilang kwarto. Paano na ang pag-aaral ng bata? Baka kailangan na niyang huminto. Masakit iyon para kay Lucas. Parang may humigpit sa kanyang dibdib. Hindi siya umiyak. Tahimik lang siyang nakahiga, nakatitig sa kisame. Ngunit doon, sa mga gabing iyon, unang pumasok ang takot. Ang takot na baka hindi sapat ang pangarap kung wala ng lakas ang katawan, kung wala ng pera ang pamilya. At sa kabila ng lahat, mahigpit niyang kinapitan ang tanong sa sarili. Paano kung ito na ang katapusan ng lahat ng pinaghirapan? Isang umaga, hindi pumasok si Lucas sa eskwela. Sa halip, naupo lang siya sa gilid ng bukid, tahimik, nakatingin sa malayo. Hawak niya ang kanyang bag, mabigat sa kamay at mas mabigat sa dibdib. Ang hangin ay dumaraan lang, ngunit hindi nito natatangay ang bigat ng kanyang iniisip. Maya-maya, lumapit ang kanyang ama. Mahina pa ang katawan, mabagal ang hakbang, ngunit pilit pa ring umabot sa anak.
"Lucas, anong iniisip mo?" Tanong niya, mahinahon. Tahimik muna ang bata. Yumuko siya, saka marahang nagsalita. Paano kung hanggang dito na lang po ako?" Napatingin ng ama sa kanya. Puno ng lungkot, ngunit may tapang sa mga mata. Dahan-dahan niyang inilapag ang kamay sa balikat ng anak. "Anak, mahirap ang buhay, pero mas mahirap ang mabuhay ng walang pangarap." At sa sandaling iyon, kahit hindi pa nawawala ang takot, may bahagyang lakas na muling bumalik sa puso ni Lucas. Mula noon, mas nagsikap si Lucas. Kahit pagod ang katawan, kahit minsan ay gutom, at kahit may mga sandaling tinutokso siyang sumuko, pinili niyang magpatuloy. Mas maaga siyang gumigising, mas tahimik na nag-aaral, at mas pinagbubuti ang bawat araw na binibigay sa kanya. At sa hindi inaasahan, na-top siya sa klase. Isa-isa siyang napansin ng mga guro, hindi dahil siya ang pinakamatalino, kundi dahil hindi siya sumusuko. Ang kanyang sipag at tiyaga ang naging lakas niya, isang patunay na ang tagumpay ay hindi laging nasusukat sa talino, kundi sa pagpupursige. At isang araw, may dumating na balita sa paaralan. May scholarship program para sa mga batang kapuspalad pero pursigido. Isang pagkakataong tila kumatok sa buhay ni Lucas, handang baguhin ang direksyon ng kanyang pangarap. Kinabahan si Lucas. Marami ang nag-a-apply sa scholarship. Marami ang mas magaling, mas may talento, mas may pagkakataon. Ngunit sa kabila ng kaba, sinubukan niya. Pinilit niyang huwag isipin ng pangamba at sa halip nakatuon sa kanyang pangarap. Nag-aral siya gabi-gabi kahit pagod at gutom, at bawat pahina ng libro ay hawak niya ng may determinasyon. Nagdasal siya, humingi ng lakas at nagtiwala sa sarili. Alam niyang bawat hakbang, kahit maliit, ay mahalaga. Dumating ang araw ng resulta. Isa-isa, binabasa ang mga pangalan sa harap ng buong klase at guro. Ang hangin ay tila huminto sa bawat tinig, bawat paghinga ay mabigat sa tensyon. Hanggang sa marinig niya ang pangalan niya. Parang huminto ang oras. Ang mundo niya sa ilang sandali ay nagmistulang tahimik. Hindi naging madali ang sumunod na mga taon. Malayo ang paaralan, kaya araw-araw ay naglalakad siya ng matagal bago makarating. Mas mabigat ang aralin, mas komplikado ang mga asignatura, at mas malaki ang pressure mula sa guro at kapwa estudyante. May mga gabing umiiyak si Lucas mag-isa sa ilalim ng mahinang ilaw sa kanilang silid habang iniisip ang lahat ng paghihirap ng pamilya at ang pangarap na tila napakalayo. May mga araw na gusto na niyang sumuko, isuko ang lahat ng hirap at sakripisyo. Ngunit sa tuwing naaalala niya kung saan siya nagsimula, ang tahimik na bukid, ang mga sakong na binubuhat, ang gabing nag-aaral kahit pagod, bumabangon siya. Bawat hakbang, bawat luha at bawat pawis ay naging lakas. Sa kabila ng pagod, patuloy siyang nagpupursigi sapagkat alam niyang ang tagumpay ay para sa kanyang pangarap at para sa pamilya na hindi tumigil sa pagtitiwala sa kanya. Lumipas ang mga taon. Tahimik man noon, hindi namalayan ng baryo. Ang batang minsang naglakad sa bukid, nag-aral sa ilalim ng mahinang ilaw at humarap sa bawat hirap ay naging huwaran. Nakapagtapos si Lucas. Hindi pa siya mayaman, hindi pa sikat, ngunit may malinaw na direksyon ang kanyang buhay. May bagong bubong na ang bahay nila. Matibay at maayos na tila simbolo ng bawat sakripisyo at pawis na kanilang pinaghirapan. May ngiti na ang kanyang mga magulang, puno ng pagmamalaki at pag-asa sa anak na hindi sumuko. At higit sa lahat, sa bawat umaga at dapit hapon, ramdam ang liwanag ng pag-asa. Ang panibagong simula,
At ang patunay na kahit gaano man kahirap ang daan, ang pangarap na pinanghawakan ng buong puso ay kayang abutin. Ang pangarap ay hindi para sa mayaman lang. Para ito sa mga handang magtiis at magpatuloy. Hindi sukatan ng kahirapan ng kung hanggang saan ka mararating. At minsan, ang batang nangangarap, siya ang magiging dahilan ng pagbabago. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa iyo ng inspirasyon, i-like ang video, mag-subscribe at pindutin ang bell icon para sa mas marami pang kwento tungkol sa buhay, pangarap at pag-asa. At tandaan mo, kahit gaano ka pa kaliit ngayon, kung malaki ang pangarap mo, may bukas na naghihintay para sa iyo. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na kwento.